Sa isang tahimik na nayon sa probinsya, sa isang bahay na gawa sa kahoy at may bubong na pawid, lumaki si Jeric sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola na si Aling Sabel. Ang bahay nila ay simple, ngunit puno ng pagmamahal, kahit pasalat sila sa mga materyal na bagay. Sa mga umagang malamig, ginigising si Jeric ng halimuyak ng nilutong sinangag at tuyo. Ang lola niya ang tumatayong magulang at guro, nagtuturo ng mga mahahalagang aral sa buhay, tulad ng paggalang sa nakatatanda, pagtitiyaga, at pagiging kontento kahit sa kaunti. Ngunit sa kabila ng masayang mga alaala kasama ang kanyang lola, nararamdaman ni Jeric ang malaking kakulangan sa kanyang buhay. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ina. Sa tuwing nagtatanong siya tungkol dito, lumuluhang ngingiti lang ang kanyang lola at sasabihin, may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang sa Diyos. Ang kanyang ama naman ay bihirang makita. Isang beses o 2 beses sa isang taon lamang itong dumadalaw. At sa tuwing uuwi, laging parang alanganin ito sa paligid. Noong 8 taong gulang si Jeric, nagbago ang lahat nang bigla niyang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang ama. Isang aksidente sa minahan ang kumuha ng buhay nito. Sa murang edad, hindi lubos na naunawaan ni Jeric kung paano siya magdadalamhati para sa isang taong halos hindi niya nakasama. Sa kabila nito, ramdam niya ang bigat ng pagkawala. Ang lola niya ang nagiging sandalan niya, ngunit kahit ito ay hindi maitagong pinanghihinaan ng loob. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang buhay, apo, ani Aling Sabel, isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, tinitingnan ang mga bituin. Pero kahit na maraming tanong, tandaan mo na mahal kita. Hindi maipaliwanag ng kanyang lolo at lola kung bakit iniwan siya ng kanyang mga magulang. Sa tuwing nagtatanong siya kung bakit hindi man lang nagpakita ang kanyang ina o bakit madalas wala ang kanyang ama, nagiging malabo ang kanilang mga sagot. Sa halip, iniiwasan nila ang paksa at sinasabing mas mabuti nang hindi niya alamin ang lahat. Subalit habang tumatanda, lalong sumisidhi ang kanyang mga tanong na walang malinaw na sagot. Sa mga gabi, habang nakahiga siya sa kanyang banig, iniisip niya kung sino ba talaga siya at bakit parang wala siyang lugar sa mundo. Lumaki siyang may matibay na kalooban, ngunit hindi maitatanggi ang lamat na dala ng kawalan ng kasagutan sa mga tanong niya tungkol sa sarili. Ang simpleng buhay niya sa probinsya ay napuno ng mga hamon, ngunit sa kabila ng lahat, si Jeric ay nagpatuloy. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, madalas siyang mangarap ng ibang buhay, ng pagkakataon na makilala ang sarili niyang pinagmulan, at ng kalayaan mula sa anino ng mga tanong na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa murang edad, natutunan ni Jeric ang hirap ng buhay. Sa pagkamatay ng kanyang lolo, napilitan siyang tumulong sa lola niya upang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Tuwing umaga, dinadala niya ang mga gulay mula sa kanilang maliit na taniman patungo sa palengke. Hindi nagtagal, natutunan niyang maging kargador, binubuhat ang mabibigat na sako ng bigas at kahon ng prutas para kumita ng kaunting pera. Jeric, kayang-kaya mo pa ba? Tanong ng isang matandang tinderang kaibigan ng kanyang lola. Opo, kaya pa po, sagot niya habang pinapahid ang pawis mula sa kanyang noo. Ngunit kahit sinasabi niyang kaya pa, dama niya ang bigat ng bawat hakbang habang pasan ang mabibigat na dala. Sa eskwela, hindi nakaligtas si Jeric sa malupit na mata ng mga kaklase niyang mas nakakaangat sa buhay. Ang kanyang uniforme, madalas ngupas at may tahi sa gilid, ay naging dahilan ng pagtawa ng mga anak ng mayayaman. Jeric, sukat pa ba sa'yo yung damit mo? Mukhang para sa kapatid mong mas maliit. Sabay tawa ng isa sa mga batang lalaki na lagi siyang pinagtatawanan. Tahimik lang siyang yumuko, nangingilid ang luha, ngunit pinipilit huwag umiyak. Hindi lamang sa kaklase nagtapos ang kanyang paghihirap. Ang mga guro, bagamat may mabuting intensyon, ay madalas siyang pagalitan kapag hindi niya nakukumpleto ang mga proyekto sa klase. Jeric, nasaan ang science project mo? Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ka makakakuha ng mataas na marka kung lagi kang kulang sa gawa. Pasigaw na tanong ng isang guro habang nakatayo siya sa harap ng klase. Hindi niya masabi na wala silang pambili ng mga gamit sa proyekto,
kaya hindi niya ito magawa. Dahil dito, mas naging tahimik at mahiyain si Jeric. Naging tampulan siya ng tukso, hindi lang sa paaralan kundi maging sa palengke, kung saan madalas siyang kinukutya ng ilang tindero. Ang pagiging mahiyain niya ay napagkamalan ng iba bilang kahinaan. "Anong klase ka bang lalaki? Hindi marunong magsalita!" Kantyaw ng isang tambay sa palengke isang araw habang nagbubuhat siya ng sako ng bigas. Sa halip na sagutin ang pang-aalipusta, patuloy lang siyang nagtrabaho. Sa kabila ng lahat ng ito, tiniis ni Jeric ang hirap at patuloy na nagsikap sa eskwela. Ngunit noong siya ay nasa high school, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Ang gastos sa araw-araw at ang pangangailangan nilang dalawa ng kanyang lola ay mas mahalaga kaysa sa kanyang edukasyon. Ang buhay ni Jeric ay lalong naging mabigat. Wala na siyang pagkakataong abutin ang pangarap niya. Ngunit sa bawat araw ng paghihirap, may unti-unting lumalalim na tapang sa kanyang puso. Alam niyang may dapat pa siyang matuklasan, ngunit sa puntong iyon, wala pa siyang ideya kung paano niya gagawin iyon. Sa kalagitnaan ng masalimuot na buhay ni Jeric bilang isang construction worker, nakilala niya si Trina, isang dalagang tila liwanag sa kanyang madilim na mundo. Si Trina ay maganda, magiliw, at palaging nakangiti tuwing nakikita si Jeric sa maliit na karinderya malapit sa construction site. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap at doon nagsimula ang kanilang kwento. Para kay Jeric, si Trina ang nagbigay sa kanya ng dahilan para magsikap at mangarap muli. Sa kabila ng hirap ng buhay, ginawa niya ang lahat upang iparamdam kay Trina na mahalaga ito sa kanya. Ang maliit niyang kita mula sa pagiging construction worker ay ginamit niya upang bilhan si Trina ng mga simpleng regalo, tulad ng paborito nitong tsokolate o abot kayang bulaklak mula sa palengke. Sa bawat ngiti ni Trina, naramdaman ni Jeric na tila may saysay ang kanyang paghihirap. "Jeric, hindi mo naman kailangan bumili pa ng kung ano-ano," sabi ni Trina isang araw habang iniaabot niya ang isang bungkos ng rosas. "Gusto kong ipakita na mahalaga ka sa akin." Sagot niya, halos hindi alintana ang pawis mula sa maghapong trabaho. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, may mga bagay na hindi niya nakikita. Habang lumalalim ang kanyang nararamdaman kay Trina, unti-unting napapansin ng ilang kasamahan ni Jeric na tila hindi pantay ang relasyon nila. Minsan, napapansin nilang masyadong maraming oras ang ginugugol ni Trina kasama ang ibang tao, ngunit pinili ni Jeric na hindi magtanong. Isang gabi, nang magpasya siyang sorpresahin si Trina sa bahay nito, bumungad sa kanya ang isang eksenang tila gumuho ang kanyang mundo. Nakita niyang may kasamang ibang lalaki, si Trina. Maselan ang pagkakausap nila at halatang may malalim na relasyon. Natulala si Jeric, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin at umalis na lamang tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, damang-dama niya ang sakit ng pagkakanulo. Sa sumunod na mga araw, kinumpronta niya si Trina. Hindi ito nakapagpaliwanag at tuluyang inamin na may iba na itong kasintahan. "Pasensya ka na, Jeric. Hindi kita mahal tulad ng iniisip mo," malamig na sagot ni Trina. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Jeric. Pakiramdam niya, lahat ng kanyang sakripisyo ay nawala ng walang saysay. Sa sobrang sakit, hindi na niya alam kung paano haharapin ang kanyang emosyon. Unti-unti siyang nalulong sa bisyo bilang paraan upang takasan ang kanyang nararamdaman. Naging madalas ang pag-inom niya ng alak. Sa bawat bote, pinipilit niyang lunurin ang pait at galit na nararamdaman niya. Kasabay nito, natutunan din niyang magsugal, umaasang kahit paano ay magbibigay ito ng pansamantalang ginhawa. Ngunit sa halip na makabuti, lalo lamang niyang inilubog ang sarili sa problema. "Jeric, tigilan mo na yan. Baka lalo kang mapahamak," sabi ng isang kaibigan, ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, mas lalo pa niyang isinubsob ang sarili sa bisyo. Ang dating maayos niyang buhay bilang construction worker ay nagsimulang masira. Hindi na siya nakakapasok ng maaga sa trabaho at madalas siyang pagalitan ng kanyang foreman. Ang mga naipon niyang pera na sanay para sa kanyang lola ay nauubos sa bisyo. Ang kanyang buhay na dati puno ng simpleng pangarap ay unti-unting naging isang madilim na bangungot.
Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Bakit kailangang mangyari sa kanya ang lahat ng ito? Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila wala siyang natatanggap kundi sakit at pagkabigo. Ngunit kahit nasa pinakamababa siyang bahagi ng kanyang buhay, isang bagay ang nanatili, ang alaala ng kanyang lola at ang aral nitong huwag sumuko kahit anong mangyari. Sa kabila ng madilim na yugto ng buhay ni Jeric, nanatili ang kanyang lola bilang tanging ilaw sa kanyang mundo. Bagamat matanda na, patuloy itong nag-aaruga sa kanya, nagluluto ng paborito niyang ulam at nagbibigay ng payo kahit hindi na nito lubos na nauunawaan ang bigat ng dinadala niya. Apo, huwag mong hayaan na kainin ka ng galit at lungkot. Sabi ni Aling Sabel isang gabi habang pinanonood nila ang buwan mula sa lumang beranda ng kanilang bahay. Ngunit isang umaga, habang abala si Jeric sa paglilinis ng kanilang bakuran, biglang napansin niyang hindi bumabangon ang kanyang lola mula sa higaan nito. Agad siyang tumakbo sa loob ng bahay at nakita ang lola niyang tila payapang natutulog, ngunit hindi na humihinga. Niyakap niya ito, umiiyak habang pilit niyang ginigising. Subalit alam niyang hindi na ito magigising kailanman. Ang araw ng libing ni Aling Sabel ay puno ng lungkot. Dumalo ang ilang kapitbahay, ngunit karamihan sa kanila ay masyadong abala para magtagal. Habang tinitingnan niya ang kabaong ng lola, naramdaman niya ang matinding kawalan. Siya na lamang ang natira at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay na mag-isa siya. Pagkalipas ng ilang araw, naupo siya sa harap ng puntod ng kanyang lola. Habang hawak ang paboritong rosaryo nito, naalala niya ang lahat ng mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Lola, pasensya na akong nabigo kita, bulong niya. Pero nangako ako, magbabago ako, para sa'yo. Sa mga sumunod na linggo, iniwasan ni Jeric ang kanyang mga bisyo. Hindi naging madali para sa kanya ang biglaang pagbabago. Madalas siyang tuksuhin ng mga dati niyang kaibigan. Pilit siyang hinihila pabalik sa dating gawi. Subalit pinilit niyang maging matatag, iniisip ang pangako niya sa kanyang lola. Nagsimula siyang maghanap ng matinong trabaho. Pumasok siya sa mga ahensya sa lungsod, nagtanong-tanong sa mga pabrika, at nag-apply kahit sa pinakamabigat na gawain. Isang araw, natanggap siya bilang construction worker sa isang malaking proyekto sa lungsod. Ang trabaho ay pisikal na nakakapagod, ngunit nagbigay ito ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may layunin ang bawat araw niya. Ang kanyang pagiging masipag ay napansin ng kanyang foreman. Kahit pa madalas siyang napapagod, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho. Ang bawat pako na itinatama niya, bawat semento na hinahalo niya, ay ginagawa niya ng buong puso. Para kay Jeric, ang bawat araw ng trabaho ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, nagdesisyon siyang ayusin hindi lang ang kanyang trabaho, kundi pati ang kanyang pananaw sa buhay. Nagsimula siyang magtipid at mag-ipon, iniisip na balang araw ay maaari niyang ayusin ang kanilang bahay sa probinsya. Habang ginugunita ang alaala ng kanyang lola, nagkaroon siya ng bagong lakas at layunin. Hindi na siya ang dating Jeric na nalulunod sa lungkot at bisyo. Ngayon, isa siyang tao na handang bumuo ng mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa alaala ng nag-iisang nagmahal sa kanya ng walang kondisyon. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho bilang construction worker, muling nabigyan si Jeric ng pagkakataong magbago palalo ang takbo ng kanyang buhay. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga sa gilid ng construction site, lumapit ang kaibigan niyang si Lando na isa ring construction worker ngunit may part-time job bilang janitor sa mga engranding lugar. Jeric, gusto mo ba ng extra trabaho? May kailangan silang tao sa isang malaking mansyon na magdadaos ng party. Malaki ang bayad, alok ni Lando habang inilalabas ang isang flyer mula sa kanyang bulsa. Agad na tumama sa mga mata ni Jeric ang salitang malaking bayad. Sa kabila ng kaba, napaisip siya. Bagamat hindi siya sanay sa ganoong uri ng trabaho, alam niyang malaking tulong ang dagdag na kita para sa kanyang mga plano sa buhay. Sigurado ka, Lando? Hindi ba nakakahiya? Tanong ni Jeric, halatang nag-aalangan. Jeric,
Trabaho lang to. Malinis na kita. At kung magaling ka, baka tawagin ka pa nila ulit. Subukan mo lang, paliwanag ni Lando, sabay tapik sa kanyang balikat. Sa gabing iyon, matagal na pinag-isipan ni Jeric ang alok. Sa wakas, nagpa siya siyang subukan ito. Napakalaki ng kanyang pangangailangan at tila ito ang sagot sa ilan sa kanyang mga problema. Kinabukasan, maagang nagtungo si Jeric kasama si Lando sa mansyon upang mag-apply bilang janitor. Paglapit pa lamang nila sa lugar, nabighani na si Jeric sa laki at karangyaan ng mansyon. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganoong kagandang lugar. Isang mansyon na tila mula sa mga pelikula. Ang malawak na bakuran nito ay puno ng mga halaman at fountain, habang ang mismong gusali ay may napakagarang arkitektura. Hindi niya napigilang titigan ang mga naglalakihang chandeliers na nakikita mula sa malalaking bintana. Jeric, huwag kang tumanga. Halika na't mag-apply tayo. Biro ni Lando habang tinutulak siya papasok. Hindi maalis ang kaba ni Jeric habang nilalapitan ang manager na may hawak ng listahan ng mga aplikante. Nang matanggap siya, agad siyang binigyan ng uniforme at mga panuntunan. Pinagbilinan siya ng manager. Gusto namin dito ay profesional at masipag na mga empleyado. Siguraduhing maayos ang trabaho mo at huwag kang gagawa ng anumang ikasisira ng reputasyon ng team namin. Tumango lamang si Jeric, pilit na nilalabanan ang nerbiyos. Nang dumating ang araw ng party, napuno ang mansyon ng mga eleganteng dekorasyon at mga mamahaling gamit. Habang nakasuot ng uniforme bilang janitor, halos hindi makapaniwala si Jeric na nasa loob siya ng ganoong kagandang lugar. Sa bawat sulok ng mansyon, ramdam niya ang yaman at karangyaan ng mga nakatira rito. Habang pinupunasan niya ang isang makintab na sahig, iniisip niya kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng buhay ang mga tao rito. Sa kabila ng bagong karanasan, hindi niya maiwasang kabahan sa bawat galaw. Takot siyang magkamali at masira ang kanyang pangalan. Paulit-ulit niyang iniisip ang bilin ng manager na magtrabaho ng maayos upang makalikha ng magandang reputasyon. Para kay Jeric, ito ang pagkakataon niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay kahit sa isang trabahong malayo sa kanyang nakasanayan. Habang pinagmamasdan ang paligid, muling sumagi sa isipan niya ang lola niyang si Aling Sabel. Lola, sana proud ka sa akin. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang isang mamahaling mesa. Ito ang unang hakbang niya sa isang mundong hindi niya akalain na magiging bahagi siya, kahit saglit lamang. Ngunit hindi niya alam na ang trabahong ito ay magdadala ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa araw ng engrandeng party sa mansion, puno ng ingay at kislap ang paligid. Ang mga bisita, karamihan ay nakadamit na magagara, ay tila nanggaling sa isang mundo na hindi kailanman pinangarap ni Jeric. Habang nagmamasid sa kanila mula sa sulok ng silid, naramdaman niya ang kanyang pagiging banyaga sa lugar na iyon. Gayunpaman, pinilit niyang ituon ang sarili sa trabaho, tulad ng bilin sa kanya. Habang abala sa pag-aayos ng mga mesa at paglilinis ng mga nagkakalat na baso, naririnig niya ang ilan sa mga bisita na nagkukwentuhan tungkol sa kanilang marangyang buhay. Bakit naman kailangan pa ng ganito karaming tao para sa isang party? Ani ng isang babaeng naka-ball gown, sabay tingin kay Jeric. Nakakahiya naman kung magkakamali sila. Bagamat nararamdaman ni Jeric ang patama ng kanilang salita, hindi siya nagpahalata. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi naging madali ang gabing iyon. Habang nag-aayos siya ng mga inumin sa bar, isang grupo ng mga kabataan ang dumaan at tumigil malapit sa kanya. Hoy kuya, pakilinis nga dito. Nagkalat yung tubig. Sigaw ng isa sa kanila habang natatawa. Oo nga, baka madulas pa kami. Dagdag ng isa, sabay tapon ng natitirang alak mula sa kanilang baso sa kanyang uniforme. Napaurong si Jeric sa gulat habang naramdaman niya ang malamig na likido na bumasa sa kanyang suot. Narinig niya ang tawanan ng grupo. Tila isang eksena lamang ito ng aliwan para sa kanila. Pinilit ni Jeric na huwag magalit. Alam niyang kung papatulan niya ang sitwasyon, maaaring mas malaki pa ang maging gulo. Sa halip, tumalikod siya
at tahimik na nagpunas ng kanyang basang uniforme, habang naririnig pa rin ang kantiyawan ng mga kabataan. Ang gabing iyon ay lalo pang naging mabigat nang biglang tawagin siya ng kanilang supervisor. "Jeric! Ano ba yan? Bakit ang gulo ng area mo? Dapat mas mabilis ang kilos mo." Sigaw nito habang tinitingnan ang mesa na puno ng kalat ng mga baso at plato. Hindi niya masabi na hindi niya ito kasalanan, na ang mga bisitang wala namang pakialam ang totoong may kagagawa ng kalat. Tiniis na lamang niya ang paninisi. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, lalo niyang napansin ang kawalan ng respeto ng ilang bisita sa mga kagaya niyang nagtatrabaho ng marangal. Isang matandang lalaki ang basta na lang iniabot sa kanya ang maruming panyo, na parang siya ang personal nitong tagasilbi. Ang iba naman ay pasigaw kung mag-utos, hindi man lang magbigay ng kahit kaunting pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang kalmado. Inisip niya ang kanyang dahilan kung bakit siya naroon, ang kumita ng pera para sa kanyang kinabukasan. Kahit punong-puno ng kahihiyan at panlalait ang gabing iyon, pinilit niyang magpatuloy. Ang bawat paglinis ng baso at pag-ayos ng mga upuan ay tila paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan niyang maging matatag. Sa dulo ng gabi, habang unti-unti nang nauubos ang mga bisita, napaupo si Jeric sa isang sulok upang saglit na magpahinga. Sa kanyang isip, isang bagay lamang ang malinaw, ang kawalan ng respeto ng mga mayayamang bisita sa mga kagaya niyang mahirap ay isang realidad na mahirap tanggapin. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpadaig. Tiniis niya ang lahat, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil naniniwala siyang darating din ang araw na magbabago ang kanyang kapalaran. Matapos ang nakakapagod na gabi ng engranding party, bumalik si Jeric sa mansyon kinabukasan upang maglinis. Tahimik ang buong lugar, malayo sa maingay at magulong eksena noong nakaraang gabi. Habang nagliligpit ng mga natirang dekorasyon sa malaking bulwagan, napansin niya ang isang pamilyar na larawan na nakadisplay sa gilid ng pader. Ang larawan ay malaki, nakalagay sa isang mamahaling frame na may gintong detalye. Tumigil si Jeric, napalapit sa larawan at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang baby picture ito, isang sanggol na naka-diaper at ngumiti sa kamera. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakapukaw sa kanya. Ang sanggol sa larawan ay kamukhang kamukha niya noong siya ay bata pa. Mula sa hugis ng mukha, mga mata, hanggang sa maliit na nunal sa kanyang pisngi, lahat ng iyon ay parang replika ng kanyang sarili. Hindi, imposible! Bulong niya sa sarili habang palapit ng palapit sa larawan. Pakiramdam niya ay bumagal ang oras habang pinagmasdan niya ito. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila may kung anong misteryo ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Napansin siya ng isang kasamang empleyado, si Manong Bert, ang matagal ng groundskeeper ng mansion. "Manong Bert, kanino po itong baby picture na ito?" Tanong niya, pilit na itinatago ang pagkabigla sa kanyang boses. "Ah, yan ba? Matagal na yan dyan, anak. Sabi nila, espesyal daw yung larawan na yan para kay Sir Edsel, ang may-ari ng mansyon. Pero higit doon, wala akong alam." Sagot ni Manong Bert habang umiling-iling. Sa kabila ng sagot, hindi na panatag ang kalooban ni Jeric. Ang pagkakahawig niya sa sanggol sa larawan ay higit pa sa pagkakataon lamang. Hindi siya nakatiis at nagtanong pa sa ibang empleyado. Ngunit lahat sila ay walang sapat na kaalaman tungkol sa larawan. Ang tanging malinaw sa kanila ay mahalaga ito sa may-ari ng mansyon. Habang patuloy niyang iniisip ang larawan, isang malalim na boses ang narinig niya mula sa likuran. "Nakatingin ka sa larawan ko?" Napatigil si Jeric at bumaling. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matangkad at elegante ngunit seryosong lalaki. Si Edsel ang may-ari ng mansyon. Nagulat siya sa hitsura nito. Parang nakatingin siya sa isang mas maayos, mas magara, at mas maimpluwensyang bersyon ng kanyang sarili. Kahawig nila ang isa't isa, mula sa istruktura ng kanilang mukha hanggang sa paraan ng pagtingin. "Ako po, naglilinis lang po ako." Pilit niyang itinago ang kanyang kaba. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang magkapareho nilang itsura. Tila hindi rin nakalampas kay Edsel ang pagkakahawig nila,
dahil nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi napigilan ni Jeric na magtanong. Sir, paumanhin po pero sino po ang sanggol sa larawan? Sumagot si Edsel nang may pag-aalinlangan. Ako iyon, noong bata pa ako. Bakit mo tinatanong? Napako si Jeric sa sagot ni Edsel. Lalong lumalim ang misteryo. Paano siya magiging kamukhang-kamukha ng isang taong mula sa ganitong karangyaan? Sa pagkakataong iyon, nagsimula siyang magtanong-tanong kay Edsel tungkol sa posibleng koneksyon nila. Ngunit halata ring may pag-aalinlangan si Edsel na para bang hindi nito agad matanggap ang kanilang posibleng ugnayan. Sir, baka may mas malalim po itong dahilan. Napapansin ko lang po, masyado tayong magkahawig. Sabi ni Jeric, pilit na iniiwasan ang tunog ng pag-usisa. Tumitig si Edsel sa kanya, parang tinatantiya kung dapat ba siyang magtiwala o hindi. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Jeric na ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang pagkatao ay maaaring magkaroon ng sagot. Ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang larawan, ang pagkakahawig nila ni Edsel, at ang mga katanungang bumalot sa kanyang isipan ay tila mga piraso ng palaisipan na kailangang buuin. Hindi niya alam kung saan ito hahantong, ngunit isa lang ang sigurado. Ang gabing iyon ang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng kanilang hindi inaasahang pag-uusap, hindi mapakali si Edsel sa pagkakahawig nila ni Jeric. Ang malaon ng misteryo ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman binigyang pansin ay biglang nabuhay dahil sa kakaibang tanong na dala ni Jeric. Sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang negosyante, nagdesisyon si Edsel na alamin ang katotohanan. Jeric, sabi niya sa susunod nilang pagkikita, may bagay akong gustong linawin. Pwede ba kitang tulungan? Tumango si Jeric na halatang kinakabahan ngunit hindi maitatangging excited din. Hindi niya akalaing ang lalaking kahawig niya ay seryosong tututok sa posibilidad ng kanilang koneksyon. Sinimulan ni Edsel ang investigasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang personal na impormasyon kay Jeric. Anong araw ka ipinanganak? Alam mo ba kung saan ospital ka isinilang? Tanong ni Edsel. December 15 po, sa isang maliit na ospital sa bayan namin sa probinsya. Sagot ni Jeric, naguguluhan kung bakit iyon ang tanong. Napansin niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Edsel. Iyon din ang araw ng kapanganakan ko. Sagot ni Edsel, halatang nagulat. Agad na naghanap si Edsel ng mga dokumento mula sa ospital kung saan sila parehong isinilang. Sa tulong ng isang abogado, nakuha nila ang mga lumang record. Nakumpirma nilang parehong araw silang ipinanganak. At hindi lang iyon, natagpuan nila na may dalawang sanggol na isinilang noong araw na iyon mula sa parehong magulang. Nang makuha ang unang piraso ng ebidensya, nagdesisyon si Edsel na isagawa ang mas tiyak na paraan upang kumpirmahin ang kanilang koneksyon. Isang DNA test. Bagamat kinakabahan, pumayag si Jeric na magbigay ng sample para sa pagsusuri. Ilang araw ang lumipas bago dumating ang resulta. Ngunit ang bawat minuto ng paghihintay ay tila isang habang buhay para sa kanilang dalawa. Nang dumating ang resulta, magkasama nilang binuksan ang dokumento. Tumigil ang kanilang mundo nang makita nila ang malinaw na konklusyon. Sila ay tunay na kambal. Halos hindi makapaniwala si Jeric sa nabasa, habang si Edsel naman ay napayuko at tahimik na nag-isip. Paano nangyari ito? Tanong ni Jeric, halatang nalilito pa rin. Si Edsel, bagamat sanay sa pagtanggap ng mahihirap na balita, ay nagdalawang isip bago sagutin. Kailangan nating alamin ang totoo. Hindi tayo maaaring magbakasakali lang. Sagot ni Edsel na malinaw na determinado. Sa patuloy na pagsasaliksik, natuklasan nila ang buong kwento. Iniwan sila ng kanilang mga magulang dahil sa kahirapan. Napilitan ang mga ito na ipaampon ang kambal sa magkaibang pamilya. Si Edsel ay napunta sa isang mayamang mag-asawa na hindi kayang magkaanak, habang si Jeric ay iniwan sa pangangalaga ng kanilang lola. Ang kwentong ito ay parehas nilang narinig mula sa kanilang magkaibang mga pinanggalingan, ngunit ngayon lang nila naintindihan ang buong larawan. Habang pinag-uusapan ang kanilang natuklasan, kapwa nila naramdaman ang bigat ng kanilang magkaibang mundo. Si Edsel
ay lumaki sa karangyaan. Isang buhay na puno ng oportunidad at kaginhawahan. Samantalang si Jeric ay lumaki sa kahirapan, puno ng sakripisyo at pagkukulang. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ito, sabi ni Jeric habang nakayuko. Ang buong buhay ko, inakala kong ito na ang lahat. Pero ngayon, nalaman kong may ibang mundo pala na dapat ay bahagi ako. Huwag kang mag-alala, Jeric. Hindi mo kasalanan ang nangyari. At ngayon na alam natin ang totoo, gagawa tayo ng paraan para itama ang lahat. Sagot ni Edsel habang tinapik ang balikat ni Jeric. Sa kabila ng bigat ng natuklasan, parehong naramdaman ng magkapatid na ito ang simula ng isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang pagkakataon na muling buuin ang pamilyang hindi nila naranasan noon. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang daan patungo sa ganap na pagtanggap ng kanilang magkaibang nakaraan. Ang mga araw matapos malaman ni Jeric at Edsel ang kanilang tunay na koneksyon ay puno ng pag-aalangan at hindi inaasahang emosyon. Si Jeric, na sanay sa isang simpleng buhay na puno ng pakikibaka, ay nahirapang tanggapin ang tulong mula kay Edsel. Samantalang si Edsel, na lumaki sa mundo ng kayamanan at pribilehiyo, ay sinubukang maging sensitibo sa sitwasyon ng kanyang bagong natagpuang kapatid. Jeric, sabi ni Edsel isang hapon habang sila'y magkasamang kumakain sa opisina nito. Alam kong mahirap para sa iyo ang biglang tanggapin ang lahat ng ito. Pero gusto kong tumulong. Ayokong isipin mo na utang na loob ito. Pamilya tayo. Bagamat may pag-aalangan, tinanggap ni Jeric ang alok ni Edsel. Pinapasok siya nito sa isa sa mga kumpanya nito bilang isang empleyado sa maintenance department. Para kay Jeric, malaking pagbabago ito sa kanyang buhay. Mula sa pagiging construction worker, ngayon ay may maayos na uniforme siya, mas ligtas na trabaho, at higit sa lahat, regular na kita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagkakaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Habang tumatagal, unti-unting natutong magtiwala si Jeric kay Edsel. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nawala ang pader na naghihiwalay sa kanilang magkaibang mundo. Sinimulan nilang pag-usapan ang kanilang nakaraan, mga alaala ng kanilang pagkabata, at ang mga kwento ng hirap at saya na pareho nilang pinagdaanan sa magkaibang paraan. Alam mo, Jeric, sabi ni Edsel habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang opisina. Lumaki akong walang kakilala na kaano-ano ko. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang tunay na pamilya. Pero ngayong nandito ka, parang may nabuo sa buhay ko na matagal ko nang hinahanap. Mahirap din ang buhay ko, Edsel, sagot ni Jeric. Pero kahit mahirap, natuto akong magsikap. Ang lola ko lang ang naging sandigan ko. Ngayon, parang bumabalik ang saya na nawala nang mawala siya. Sa kanilang mga pag-uusap, muling bumalik ang usapin tungkol sa kanilang mga magulang. Si Jeric, bagamat may bahid ng galit, ay curious kung bakit sila iniwan ng mga ito. Samantalang si Edsel ay tila wala ng interes na hanapin pa ang mga magulang nila. Jeric, alam kong marami kang tanong, sabi ni Edsel. Pero kung iisipin natin, ginawa nila iyon dahil siguro iyon lang ang alam nilang paraan para bigyan tayo ng mas magandang buhay. Sa tingin ko, sapat na alam nating magkapatid tayo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagdesisyon silang pareho na huwag nang hanapin pa ang kanilang mga magulang. Para sa kanila, ang pagkakatuklas sa isa't isa ay sapat na upang buuin ang nawalang bahagi ng kanilang pamilya. Habang nagkakaroon ng mas malalim na samahan, tinulungan ni Edsel si Jeric na muling maniwala sa kanyang kakayahan. Tinuruan niya itong humawak ng pera, mag-ipon, at magplano para sa kinabukasan. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinanggalingan, natagpuan nila ang iisang layunin, ang buuin ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, unti-unting nararamdaman ni Jeric na bahagi siya ng isang bagong pamilya. Hindi na lamang siya ang lalaki mula sa probinsya na puno ng tanong at hinanakit. Siya ngayon ay kapatid ni Edsel, at sa wakas, may puwang na siya sa isang buhay na minsan niyang inakalang hindi para sa kanya. Ang pagtuklas ng koneksyon nila ni Edsel ay tila nagbigay kay Jeric ng bagong lakas upang muling buuin
ang kanyang pagkatao. Ang dati niyang pananaw na nakalubog sa hirap at kawalan ng pag-asa ay unti-unting nabago dahil sa suporta ng kanyang kapatid. Sa bawat araw na dumadaan, naging malinaw sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo kundi sa pagbuo rin ng mas magandang kinabukasan. Jeric, ang buhay ay hindi tungkol sa kung saan ka nagsimula, madalas sabihin ni Edsel. Nasa mga desisyon mo kung saan ka pupunta. Sa tulong ng mga payo ni Edsel, sinimulan ni Jeric ang pag-aayos ng kanyang buhay. Ang dati niyang kinikita na madalas nauubos dahil sa mga hindi mahalagang bagay ay ngayon inilalaan niya sa mas makabuluhang layunin. Unti-unti siyang natutong magtipid at mag-ipon. Tuwing sweldo, nagbubukas siya ng isang maliit na alkansya na ginawa niyang simbolo ng kanyang pangarap. Isang simpleng bahay kung saan maaari siyang magsimula ng sarili niyang tahanan. Hindi kailangang mag-arbo, sabi niya minsan sa sarili habang tinitingnan ang maliit na blueprint ng isang bahay na idinrawing niya sa isang notebook. Ang mahalaga, akin ito at may tahanan akong pwedeng tawaging sarili ko. Sa kanyang trabaho, hindi maikakaila ang kasipagan ni Jeric. Mula sa pagiging ordinaryong empleyado sa maintenance department, nagpakita siya ng dedikasyon at kasanayan na agad napansin ng kanyang mga kasamahan at maging ng mga namumuno sa kumpanya. Ang bawat gawain, malaki man o maliit, ay ginagawa niya ng may sigasig, na tila ba ito ang kanyang susi sa tagumpay. Jeric, paano mo nagagawang maging masipag sa lahat ng oras? Tanong ng isang kasamahan. Simple lang, sagot niya. Alam kong ang bawat ginagawa ko ngayon ay hakbang papunta sa pangarap ko. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa mga tao sa paligid niya. Mula sa tingin ng iba na isa lamang siyang simpleng empleyado, naging simbolo siya ng pagbabago at kasipagan. Ang respeto na dati bihira niyang maramdaman ay ngayon ay laging nasa paligid niya. Ang mga dating biro at pang-aalipusta na kanyang nararanasan ay napalitan ng papuri at pagkilala sa kanyang talento at dedikasyon. Bukod dito, nagkaroon din si Jeric ng bagong tiwala sa sarili. Ang dating mahiyain at laging nagdududa sa sariling kakayahan ay ngayon ay may kumpiyansa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi na siya natatakot na ipakita ang kanyang mga ideya at magsalita para sa kanyang sarili. Habang patuloy na umaangat ang kanyang buhay, hindi maikakaila ang pag-asa na unti-unting bumabalot sa kanyang mundo. Ang dati niyang madilim na pananaw ay napalitan ng maliwanag na pangarap. Sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman niya na nagiging buo na ang kanyang pagkatao. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na makakamtan. Isang araw, habang nakaupo siya sa maliit na espasyo ng kanyang inuupahan, tiningnan niya ang isang larawan ng kanyang lola. Lola, sana nakikita mo ako ngayon. Bulong niya, may bahid ng luha sa kanyang mga mata. Unti-unti ko nang binubuo ang pangarap natin. Sa tulong ni Edsel, ang buhay ni Jeric ay naging testamento ng pagbabago. Mula sa isang lalaking puno ng pangamba at hinanakit, ngayon ay isa na siyang inspirasyon, isang kwento ng determinasyon, pagbabago at pag-asa. Sa kanyang isip, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas maraming magagandang bagay na darating sa kanyang buhay. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa buhay ni Jeric, dumating ang isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Sa isang corporate event na pinangunahan ng kumpanya ni Edsel, inimbitahan si Jeric bilang bahagi ng mga empleyado na tumulong sa pagbuo ng proyekto. Bagamat kinakabahan, sinubukan niyang makihalubilo sa mga tao. Alam niyang bahagi ito ng pagtitiwala ni Edsel sa kanya. Sa kabila ng formalidad ng okasyon, hindi maitatanggi ni Jeric ang isang kakaibang enerhiyang bumalot sa paligid nang makita niya si Lyra. Isang dalagang nagtataglay ng kahanga-hangang ganda at karisma. Nakatayo ito malapit sa buffet table, magiliw na nakikipag-usap sa ibang mga bisita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang huminto ang oras nang magtama ang kanilang mga mata. Nagtagpo ang kanilang landas nang parehong mag-abot ng plato sa buffet table. Pasensya na, ikaw na muna, sabi ni Jeric, bahagyang nahihiya. Salamat, sagot ni Lyra na napangiti. Ikaw yata ang hindi ko pa nakikita dito sa mga event ng kumpanya. Baguhan ka ba?
Tumango si Jeric. Oo, isa ako sa mga nagtatrabaho sa maintenance team. Ikaw? Ako. Sa marketing department. Mukhang masaya ka sa trabaho mo. Sagot ni Lyra, tila interesado. Ang simpleng usapan ay nauwi sa mas malalim na pag-uusap. Sa buong gabi, nagpalitan sila ng kwento tungkol sa kanilang buhay. Sa kabila ng magkaibang mundong ginagalawan, naramdaman ni Jeric ang kakaibang koneksyon kay Lyra. May isang bagay sa kanya na nagdala ng init at kaginhawaan sa puso ni Jeric, na noon ay bihirang makaramdam ng ganoon. Pagkatapos ng event, nagpalitan sila ng numero. Mula roon, nagsimula silang magpalitan ng mensahe at mag-usap sa telepono. Ang mga simpleng tawag at pag-text ay humantong sa mga simpleng date. Sa isang park, isang abot-kayang coffee shop, at minsan, sa tahimik na restaurant kung saan maaari silang magkwentuhan nang walang istorbo. Jeric, ang simple mo lang, pero ang saya kong kasama ka, sabi ni Lyra isang gabi habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga ilaw sa park. Hindi napigilan ni Jeric ang mapangiti. Hindi niya inakala na may taong magpapahalaga sa kanya ng ganito. Dumating ang panahon na ipinakilala ni Jeric si Lyra kay Edsel. Bagamat bahagyang kinakabahan, masaya siya na makita ang mabilis na pag-asenso ng relasyon ng dalawa. Si Edsel, na sanay sa maselan at formal na mga tao, ay agad na nagustuhan si Lyra dahil sa pagiging natural nito at magiliw na pakikitungo. Jeric, napakabait ng napili mong babae, sabi ni Edsel pagkatapos nilang maghapunan kasama si Lyra. Sigurado akong magiging masaya ka sa kanya. Salamat, Edsel. Hindi ko rin inaasahan na darating siya sa buhay ko, sagot ni Jeric. Habang lumalalim ang relasyon nila ni Lyra, natutunan ni Jeric na maging bukas sa pagmamahal. Ang mga pader na dati itinayo niya sa paligid ng kanyang puso dahil sa mga masalimuot na karanasan ay unti-unting bumagsak. Sa tulong ni Lyra, natutunan niyang pahalagahan ang sarili at tanggapin na karapat-dapat din siya sa pagmamahal at kaligayahan. Hindi nagtagal, nagplano sila ni Lyra na bumuo ng sariling pamilya. Habang nakaupo sila sa tabi ng isang bintana, pinapanood ang paglubog ng araw, pinag-usapan nila ang mga pangarap nila para sa hinaharap. Jeric, anong klaseng tahanan ang gusto mo para sa magiging pamilya natin? Tanong ni Lyra habang nakatingin sa kanya. Simple lang, sagot ni Jeric, sabay hawak sa kamay niya. Isang tahanan na puno ng pagmamahal, respeto, at pagkakaisa. Iyong hindi natin kailangang magkunwari o magsikap ng sobra para maipakita ang nararamdaman natin. Gusto ko iyon, sagot ni Lyra, napapangiti habang hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ang plano nilang magtayo ng sariling pamilya ay naging motibasyon ni Jeric upang patuloy na pagbutihin ang kanyang buhay. Ang dati niyang simpleng pangarap ay unti-unting naging bahagi ng mas malaking layunin. Ang bumuo ng isang masayang tahanan kasama si Lyra, puno ng pagmamahal at pangunawa. Sa pagkakataong iyon, ramdam ni Jeric na ang pagbabago sa kanyang buhay ay higit pa sa kanya. Ito'y para na rin sa bagong buhay na kanilang bubuuin ng magkasama. Lumipas ang mga taon at ang buhay ni Jeric ay tuluyang nagbago. Ang relasyong nabuo niya at ng kanyang kapatid na si Edsel ay naging pundasyon ng maraming magagandang pagbabago. Ang dating hiya at alinlangan ay napalitan ng matibay na pagtitiwala at respeto. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, mas tumitibay ang kanilang pagkakapatiran. Jeric, sino ang mag-aakalang ganito ang mangyayari sa atin? Tanong ni Edsel isang gabi habang nagkakape sila sa veranda ng bahay ni Jeric. Ni ako, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng isang kapatid na kasing suportado mo, sagot ni Jeric na may halong pagkamangha at pasasalamat. Sa tulong ni Edsel, nakapagpundar si Jeric ng sarili niyang negosyo. Pinayuhan siya ni Edsel kung paano humawak ng pera at pamahalaan ang mga oportunidad. Nagdesisyon si Jeric na magtayo ng isang maliit na tindahan ng mga construction supplies, isang negosyo na may kaugnayan sa dati niyang trabaho bilang construction worker. Ginamit niya ang mga koneksyon at kaalaman na nakuha niya mula sa mga nakaraang karanasan. Sa kabila ng takot noong una, pinakita ni Jeric ang dedikasyon at sipag sa pagpapalago ng negosyo.
Jeric, ang galing mo! Sabi ni Lyra habang pinapanood itong kausapin ng mga kliyente. Hindi lang kita asawa, fan mo rin ako. Salamat Lyra, sagot ni Jeric habang inaabot ang kamay ng kanyang asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsusumikap. Si Lyra, bukod sa pagiging katuwang niya sa buhay, ay naging sandigan niya sa bawat hamon. Magkasama nilang hinaharap ang araw-araw mula sa pamamahala ng kanilang negosyo hanggang sa pagpapalaki ng kanilang dalawang anak na sina Ella at Marco. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at tawanan, isang bagay na noon ay tila pangarap lamang ni Jeric. Sa kabila ng bagong yaman at kasaganaan, nanatiling mapagpakumbaba si Jeric. Ginugunita pa rin niya ang kanyang nakaraan bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Minsan, habang tinutulungan niyang mag-aral ang kanyang mga anak, napatigil siya at napatingin sa litrato ng kanyang yumaong lola na nakasabit sa dingding. Lola, natupad ko na ang pangarap natin, bulong niya habang pinapahid ang luha. Isa pang malaking desisyon na kanilang ginawa ni Edsel ay ang hindi nahanapin pa ang kanilang mga magulang. Bagamat masakit ang katotohanang iniwan sila, natutunan nilang patawarin ang mga ito. Hindi na natin kailangang balikan pa ang nakaraan, Jeric, sabi ni Edsel. Mas mahalaga ang ngayon at ang kinabukasan. Tumango si Jeric, damang-dama ang kapayapaan na dulot ng pagtanggap at pagpapatawad. Sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon si Jeric sa maraming tao, lalo na sa kanyang mga empleyado at mga taong nakakakilala sa kanyang kwento. Ang kanyang determinasyon at sipag ang naging susi upang maiahon ang sarili mula sa kahirapan. Hindi lamang siya naging matagumpay na negosyante, kundi isang mabuting asawa, ama at kapatid. Isang araw, habang pinapanood nila ni Lyra ang paglubog ng araw mula sa kanilang bagong bahay, niyakap siya nito at bumulong. Jeric, ang laki ng ipinagbago ng buhay natin. Natupad mo ang lahat ng pangarap mo. Ngumiti si Jeric at tumingin sa kanyang pamilya. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ngayon ko lang naramdaman na buo na ako. Ang kwento ni Jeric ay nagtapos bilang patunay na ang hirap ng buhay ay hindi kailanman hadlang upang maabot ang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagdurusa, nanatili siyang matatag, nagtanim ng pag-asa at umani ng isang masayang buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan at tagumpay.